gusto ko rin i-explain sa inyo kung bakit meron kami accountant. Kasi dito sa Canada guys, pwede ka naman talagang mag-file ng sarili mo lang eh. Hindi mo na kailangan ng accountant. So mamaya i-explain ko rin sa inyo kung bakit. Ganda naman dito. Cherry blossoms. Nandito kami sa mall ngayon kasi magpapalubag loob. Kasi may owing yung isa dyan, no? May owing sa CRA. So nag-file na kami ng mga taxes. So kakain muna kami sa labas kasi ito may owing eh. Oh. Metro Town. Pindot ang owing. Pindutin mo na, tatawid tayo sa kabila. Yeah, dito kami kakain guys. Zubu. Pagkain ng mga may owing. Oh, ganda oh. So yun nga guys, kakatapos na namin mag-file ng aming taxes sa CRA. So nagpunta kami this morning dun sa aming accountant. So para sa akin, I'm good. Wala akong owing. Pero yung isa dyan. Ayun. So meron akong konting return, konti. Ayun na yung pangkakain namin ngayon. Kumbaga pang palubag loob niya, di ba? Pero guys, yon. Para ho sa mga hindi nakakaalam, dito sa Canada, kailangan ho talaga mag-file ng taxes, no? So meron talagang tax season. So hanggang end ng April lang yan. So today is April 27 na. So pag sinabi pa lang owing guys, meron kayong kailangan bayaran sa CRA. So meron kayong certain amount. Hindi ako expert eh. So based yun dun sa mga kinita nyo dito sa Canada. Sa kanya naman kasi guys, kaya siya nagkaroon ng owing, meron lang kailangan i-correct doon sa kanyang payroll. In-explain lahat nung aming accountant kung ano yung mga kailangan niyang mga gawin. Makipag-usap siya dun sa finance and payroll nila para next filing season or next year, hindi na siya magkaroon ng owing. Tama? Tama ba yun? Tama. Ayan, kaya medyo sad ang person. Kasi nga, ayun, meron siyang kailangan bayaran. That's okay guys, kasi ang ibig lang sabihin nun, hindi naman siya nagka-owing dahil maraming trabaho or whatever, no? So, nagkaroon lang ng issue or kinda error doon sa finance nila or doon sa payroll. Pero dito guys, sa Canada, meron tayong mga nakikita na malaki ang owing kasi multiple jobs. Kaya ngayon, kakain na lang muna kami para naman, Make me happy. yun, make her happy na lang. Diba? And that's a good thing. Kakain muna kami guys. Tapos, kwentuhan ulit tayo mamaya. Kasi, gusto ko rin i-explain sa inyo kung bakit meron kami accountant. Kasi, dito sa Canada guys, pwede ka naman talagang mag-file ng sarili mo lang eh. Hindi mo na kailangan ng accountant. So, mamaya, i-explain ko rin sa inyo kung bakit. Ano na, ang unang appetizer, takoyaki. Ayan, meron din siya. Ano to ma? Tamaki roll. Tamaki roll. Mm. Ayan. Ayan, may Mentos. Tangi. Ano yan? Ano yan? Towel. Oh, towel. Oh, ang galing oh. Yung pala yun. Oh, sige, demo mo, Mal. Yan. Oh, ganyan daw magugas ng kamay. Yan ang order natin, guys. Ano to ulit? Tonkatsu ramen. Tonkatsu ramen. Mm. Ayan. Tonkatsu ramen and beef bowl, no? Mm. Beef bowl. Oh, masarap naman. Yan. Sana gumana ang loob mo. Di ba? Kahit na may owing ka, ang sarap naman ng kinain mo, di ba? Mangga. Sarap naman ang pagkain mo. Ayan. Kakain muna tayo, guys. Sarap oh. Sarap yan. Uy, takoyaki.
Mhm. Grabe, sorry po. Takoyaki. Sarap. Wow. That is cool. Oh, because of the sugar. Oh, looks so delicious. It's amazing. Oh, you're really gonna make it now. Oh, There you go. Thank you. thank you very much. Yes, thank you. Gusto kami kumain, guys. Ano? Kumusta ba ang pagkain mo? Sarap, masarap. Medyo Medyo sumaya. naibsan ba ang iyong kalungkutan? Dahil sa owing mo? So ngayon mag-iikot muna kami sandali sa mall kasi medyo malungkot pa rin daw siya. Yung mga pang-camping guys, oh. Pag magka-camping pala, dito dapat kami bumili. No. Kasya na kami dito. Yun, no. Sarap po. Oh, yan, meron din pang kotse, oh. Gusto nyo mag-camping sa loob ng car? Soon, guys. Pag magka-camping na tayo, pwede yan. Imagine ko dati. Oo. Basket sa harap. Ganun, city bike. Tapos may ganito. Oh, di ba? Cute. Baliw ka. Gusto ko to pa. Hindi naman niya electric. Oo. Ah, pero may basket. Mahirapan ka mag-pedal niyan. Pero may basket. Eh, magpapalagay na lang tayo ng basket dun sa ano mo. Okay, nandito na po tayo sa Masayang Park. At masayang-masaya na naman siya. Kasi nandito na naman siya sa playground niya. Ayan po. Masayang-masaya na naman ang bata. Naaamoy na naman niya mga papel. Ako naman, nandito lang. Susunod-sunod lang sa kanya. Eh, kasi po wala naman ako hilig sa libro. Study. Hilig po ako sa comics. Okay, yan yung isang nagpapasaya sa kanya. Stationery. And kung ano-ano pang ballpen. Ano yan, ma? Fountain pens. Okay. Di ba? Sige lang, mag-enjoy ka. Tingin lang naman. Pre, pagkatapos kumain, kakape muna tayo guys. Order tayo ng kape, hintay lang natin order natin. Okay ka lang, ma? Okay ka lang? Grabe ka naman. Okay lang yun. Okay lang na magka-owing. Next time, gawin mong mas malaki. Ito na nga, libre na nga kita ng kape para ano eh. Ikaw naman, oh. Okay lang yun. A few inches later. Ayun, so nandito na tayo sa bahay guys. Pauwi lang namin, no. Sabi ko nga kanina kami ay nag-file po nung aming income tax sa CRA. So yun, nabanggit ko kanina guys na kami ay merong accountant, no. Disclaimer lang po, hindi ko po sinasabi sa inyo na dito sa Canada required na magkaroon kayo ng accountant para mag-file po ng mga taxes nyo. Pwede nyo gawin yan by your own or DIY nga yung tawag nila. Nasa sa inyo lang yon, no. Sa amin kasi guys na mag-asawa, we learn to accept kung ano yung mga kaya namin gawin at yung mga bagay na pwede namin ipaubaya na lang sa mga expert, no. Kasi although kaya naman talagang aralin yan guys, kung meron kayong time at yung tingin nyo you are 100% on the things that you're doing, especially yung sa mga ganitong bagay, 'di ba? So be it guys. Pwedeng-pwede naman talaga. Pero kasi sa amin, mas gusto namin na meron kaming kasamang expert talaga on those kind of things, no? Para din agad pag may issue or bago pa magkaroon ng issue, pwede na kaming tulungan at meron na agad kaming magagawa bago pa talaga magkaroon ng problema. Halimbawa na lang to guys, no?
So nagkaroon nga guys ng issue sa filing or yung sa tax ng aking wife, no. So kung kami lang ang gagawa nito, baka hindi namin manotice or hindi talaga namin makita kung ano yung problema. Kasi kanina, pagtingin pa lang nung accountant namin dun sa numbers, ang sabi niya parang off yung number, parang hindi tama. So merong issue doon sa payroll or yung sa finance po nung aking asawa. So yun yung diniscuss kanina at binigyan kami ng mga documents and kung ano yung mga sasabihin niya sa company niya, doon sa HR or doon sa finance para on the next filing maging tama na guys yung mga taxes na ibibigay doon sa kanyang income. Ginagawa lang talaga namin to para magkaroon lang ng peace of mind. Kasi guys, ayoko nung pag meron akong sinubmit, merong question in mind na tama ba yung mga forms na sinubmit ko? Tama ba yung mga documentation na naka-attach doon sa filing ko? Parang ganun, di ba? So, para sa akin guys, hindi mababayaran yung peace of mind doon sa mga bagay na ginagawa namin, lalong-lalo na dito sa Canada na hindi naman namin ganun kakabisado. Doon sa mga past ko ng mga vlogs, sinasabi ko rin sa inyo, guys, di ba? When it comes to immigration system, ganun din, no? Kami ay may consultant din, guys. Although kaya namin ng DIY or kaya namin talagang i-research yan, mas gusto talaga namin na merong tumitingin pa na isang expert. Ang tawag nga namin sa work is 4eye. Pag ikaw yung nagtatrabaho, meron ka pang another set of eyes na titingin doon sa iyong trabaho para talagang sure na wala kang makakalimutan, no? Wala kang mamimiss na process. Yung mga ganun lang naman. Sabi ko kanina, nasa sa inyo guys kung ano yung gusto nyong gawin dito sa Canada dahil may mga options naman po talaga na pwede kayo mag-DIY or gawin nyo by yourself. Ayun, shoutout again sa aking wife na sana napasaya kita kahit na papano dahil nga ikaw ay may owing pero okay lang yan. Sabi ko nga, mas okay na yan na owing na nagkamali lang kaysa naman yung owing ka na dahil sobrang pagod yung katawan mo dahil doon sa multiple jobs na pinaggagawa mo or what. Kumbaga, let's learn how na tignan yung positive side, 'di ba? And wag na tayo masyadong mag-dwell doon sa mga negative na nakikita natin or nangyayari sa atin dito sa buhay Canada natin kasi wala namang mangyayari guys kahit na malungkot ka, no, mag-post ka sa social media ng kung ano-ano, wala namang bilang yon, wala namang tulong. So gawan na lang natin ang paraan. And next time, at least, alam na natin yung mga pwede nating gawin. And of course, sabi ko nga, kung kaya nyo lumapit sa mga experts at sa mga talagang nakakaalam ng mga process na yan, mas maganda ho yun. At least, hindi less po yung chance nyo na magkamali kayo. Kasi guys, mahirap yung paulit-ulit, no? At saka yung magre-resubmit na naman kayo ng mga documents and papers and stuff dahil may nakalimutan lang kayo. So, para sa akin, yun yung best scenario na at least meron kang professional na tumitingin talaga dun sa mga bagay na ginagawa mo dito sa buhay Canada natin. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys!